mga sis-Mars, welcome back ulit sa ating another video. So for today's content, medyo kakaiba yung ating background. As you can see, nasa sasakyan kami ngayon and we are on the way sa Zambales right now. So I'm with J Vlog and our topic for today is 5 reasons kung bakit mabenta pa rin or maganda pa rin i-purchase ang iPhone 12 ngayong 2025. Okay? So tara, start na natin. So ayan, ang topic natin for today nga is 5 reasons kung bakit mabenta pa ang iPhone 12 or bakit maganda pa siyang i-purchase ngayong 2025. So syempre, marami sa ating naghahanap ng mga affordable iPhones na pwede nilang magamit ngayon 2025. At ang magandang balita kasi sa iPhone 12 ngayon, di ba, is ano na lang, bagsak price na siya. Super affordable na lang. Yung 64 nga, minsan naglalaro na lang sa 13 eh. Siguro 13,000 to 14,000 naglalaro na lang ng ganyan price yung iPhone 12 ngayon. Lalo na syempre dun sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills, ang CMB Gadgets. So ang shop nila is Tall XA07, second floor, Green Hills, San Juan City. And ayun, so dito hopefully makatulong sa inyo sa buying decision nyo kung naghanap kayo ng iPhone ngayon. At ang maganda kasi sa iPhone 12 ngayon is ano na lang, 128 is nasa ano na, nag-range siya sa 16K, 15 to 16K for the 128GB, tapos 256 nasa 18 to 19,000 pesos. So na-release yan noong year 2020 and that is the pandemic iPhone nga na tinatawag nila. So 5 years na ang iPhone 12 ngayon. Nag-start ang price na, naglalaro rin sa 50K before. Biruin mo, after 5 years, still usable, updated pa rin ang latest OS, eh ganun pa rin ang kanyang, sobrang baba na lang ng kanyang price, diba? So, yes, let's proceed and share you guys our thoughts about 5 things kung bakit gusto or bakit mabenta pa rin talaga sa iPhone 12. So, first, for me, of course, based on my experience or feedback, I mean experience, syempre para sa akin kasi kaya siguro mabenta talaga pa rin si 12 as of now, bukod sa budget friendly siya. Marami kasi nagsasabi na hindi daw siya budget friendly kasi 16,000 or sana 17,000 ang nagpa-price range siya. Alam ko naman na that amount is not budget friendly sa iba, pero pinag-uusapan kasi natin dito is Apple eh. iPhone perspective. Yung iPhone perspective kasi talaga tayo. Meron naman talagang mga mura sa iPhone and that is XR, 10. Usually yung mga budget nila is wala nang update. And yung iba kasi inahanap is updated pa and mga ganda pa yung specs kumbaga, diba? Pero syempre, of course, sa mga Android user dyan, sasabihin nila, this one is not budget friendly since this is 17, nag-range ng 17,000. Kasi totoo naman kasi, mid-range talaga yung price niya. Pero when it comes kasi talaga sa Apple, parang kasi yun na yung pinaka-budget friendly nila na phone. Though meron pa rin naman silang XR, meron pa silang 10, pero kasi pinag-uusapan natin dito yung OS. So pero kasi pinag-uusapan kasi natin talaga dito is yung OS. So for me talaga, mabenta pa rin talaga si 12. So for me, mabenta pa rin talaga si 12 as of this year. And aside, kasi na-review naman na natin yung camera nito eh. And also, nag-game test na din naman ni J Vlog. One thing din na talagang napapansin ko kaya nagde-decide yung iba mag-upgrade into iPhone 12, ganyan, is yun nga, budget friendly si iPhone. At matagal pang alam mo, mali-left out si iPhone 12 when it comes sa OS, right? So yun yung isang reason mo when it comes sa price, tama? Yeah, sa price. So for me, the second reason kung bakit still maganda pa rin ang iPhone 12 is of course na connectivity. It's 5G. 5G connectivity, ang ibang piniprefer na ng consumers ngayon compare sa iPhone 11 na 4G. Ang nakakaano kasi dito, sobrang lapit lang ng price ng iPhone 11 and iPhone 12 when it comes sa pre-love na 128GB. So yung 128GB ng iPhone 11, nakakabili na kanya ng 13 to 14K, and then the iPhone 12 is 16 to 17,000. Sabihin na natin yung for as low as 16 and 13. So 3,000 piso lang. Syempre, yung buying decision nyo dyan, medyo maguguluhan. Ano ba? Mag-11 ba ako? Or mag-iPhone 12 na naka 5G na, redesign, di ba? So, yung unang ano dito is yung connectivity, 5G. Kumbaga si iPhone 12 is future-proof na when it comes sa connectivity.
Kasi matik in the near future magiging dominant na ang 5G dito sa atin. Yes, that's correct. Well, actually meron din ako mga nakikitang some of the comments sa ating mga pinopost na para daw hindi naman daw ganun ka si 5G. Yes, I understand kasi some of the places naman talaga wala pa kasi 5G, but soon magkakaroon din naman ng 5G, and that was actually good kasi nga yung phone mo naka 5G na. Yes, so that's actually fine. Future proof na kumbaga. O ikaw, ano next? So for me naman, the third thing, ano ba? Siguro ako kasi hindi talaga ako fan. Ay, may Grumpy Joe na sa Angeles la. Meron na. Nakita ko yan. Yeah. So going back. So hindi talaga ako kasi fan ng sobrang lalaki na phone. Kaya for me, one of the reason din na bumibili yung mga consumer or bumibili yung mga customer ni Apple is gusto ng mga customer ni Apple ng base model phone kasi handy talaga siya, and alam niyo sa display niya kasi napaka ganda nung binalik kasi nila yung yung body build ni iPhone dun. Mas nagsimula kay 12 kasi yung body build na ginawa nila ulit square from previously 5 sa iPhone 5. Yan, sa 5S, sa 4, sa 4S, sa 5S, tsaka sa 5 doon, di ba? Pagdating sa 6, di ba, nag-edge na sila hanggang 11. And then after that, noong 12, ginawa na kagad nilang square, which is actually the good thing kasi marami din talagang may gusto ng ganung design ng ng iPhone. Ng ganun. And also yung glass na design nila sa likod, ang ganda pa rin ng design. Though sinasabi kasi nila glossy, tsaka alam mo na, madaling magkaroon ng minimal sa mga scratches and dents. Pero kung gusto mo naman ng mga ganun na hindi minimal, go ahead and purchase Pro Max. Pero syempre, we are talking about budget phone dito. So iPhone 12 is actually good. Okay. So fourth reason for me is of course the chipset. So the chipset is the Apple A14 Bionic chip, and naging test ko na ang iPhone 12. It is perfect for gaming pa rin. Napakalupit pa rin ang chipset na yan ngayon 2025. So 5 years na itong smartphone na to, pero still the chipset is grabe pa rin yung performance niya. Ang lakas niya pa rin. Kaya niya pa rin mag-handle ng ML, COD, Mobile Legends. Mobile Legends tama, Genshin. Pwede pa mag-Genshin dito. And quick reminder lang, when it comes sa performance ng iPhone 12, same lang yan sa 12 Pro and 12 Pro Max dahil isa lang po ang kanilang chipset. So yes, the performance is there, pero manage your expectation when it comes sa battery. So pag maglalaro kayo dito, matik few hours lang ang tatagal ng iPhone 12 dahil quick reminder lang, when it comes sa battery of the smartphone is 2,900 mAh battery capacity lang. So do the math, diba? When it comes sa Android, 5K, ang laki talaga ng difference. Pero sinasabi nga ni Apple before, kasi sa mga hindi nakakaalam, mas maliit po ang battery ng iPhone 12 compare sa iPhone 11. Pero may explanation si Apple when it comes sa ganyang scenario. Sinabi nila, yes, ang iPhone 12 is smaller battery, pero smaller din ang chipset niya. At yun ang reason, power efficient. Smaller chipset meaning power efficient, kaya mas matagal pa rin daw malupat ng iPhone 12, which is nakita ko rin naman sa mga threads is naman, maganda naman talaga battery ng iPhone 12 nung 2020, nung siya yung latest and greatest at super optimized yung iOS na yun doon. Pero quick reminder lang, every year na iOS updates ay nagkakaroon po ng mga bagong features na nagre-require ng battery, kaya habang tumatagal ang iPhone 12 at pag updated siya, medyo mabilis na siya malubat. And when it comes sa battery talaga 2.9, kaya pag bibili rin kayo ng mga smartphones, syempre wag lang kayo titingin sa battery health, always look sa capacity. Lahat ng iPhone nagsisimula sa 100% battery health. 2.9 man lang yan or 4,000 mAh, lahat yan 100%. Kaya hindi po basihan ng battery health sa tagal ng paglobat ng inyong device. Always look ulit sa capacity. Well, actually, a lot of customer talaga sa Green Hills, ang most na napapansin ko, na-observe ko talaga, is tinitignan nila, instead of looking for the battery capacity, they're actually looking sa battery health, which actually wrong. Yes, battery health is actually nakaka-OC talaga. But alam nyo, mas maganda tignan talaga is battery capacity. Kahit naman sabihin natin na malaki ang battery capacity ng bibiling yung phone, kung paano nyo naman, kung heavy user ka talaga, mabilis talaga malulobat yan.
Lalo na pag gamer ka. Even nga sa Android, may nakikita ko nagko-comment sa akin, malobat yung mga 5K battery. Again, kung naglalaro kayo, matik yan, hindi tatagal ng isang araw ang battery nyo. Paano pa kaya ang iPhone, mga base model, puro mga battery capacity niya, nasa 3,000 plus lang. Kaya expect nyo, mas mabilis talaga silang malobat. Pero alam mo, yung ganong capacity na, pag hindi ka naman heavy user, tumatagal naman talaga siya na isang araw eh. Oo. Yung pamangking, pinsan ko, iPhone 12 user yun, tinanong ko, kamusta battery? Kuya, okay naman. Hindi ko pa naglalaro, hindi. Schoolworks, calls and text, social media. Maabot naman daw ng isang araw yung iPhone 12 niya. Yun, ang siguro sa akin, ang pinakalas talaga sa akin is siyempre yung camera. Lahat naman talaga ng camera ni iPhone, magsimula tayo sa 10 man yan, 11, yung pinaka throwback series nila. Actually, magaganda lahat ng camera nila. Kaya para sa akin, pinaka 5th reason kung bakit talaga mabenta pa rin si iPhone 12 is yung camera. Of course, when it comes sa megapixel, nasabi nila 12 lang eh. Yes, 12 megapixel ang main ng iPhone 12 compared sa mga Android 50, 108. Again, it's not about the megapixel, it's about the sensor and the camera software optimization ng device dun sa camera. Napakaganda ng camera software optimization mo sa isang camera, kahit maliit ang megapixel niyan at magandang sensor, makakapag-provide po yan ng outstanding camera quality and of course video quality. Kaya sa pagpa-vlog, mas nire-recommend ko talaga ang video camera ng iPhones. Matic yan. Ano na ako S22 Ultra user, Flip 5, trinay ko yan i-vlog sa Green Hills, hindi ko nagustuhan ang camera quality. Well, actually talaga yung mga Androids, pag mga sa low light din, medyo nagbe-blur, tsaka pangit yung ano nila eh, yung it's like, about the sensor na, kung ilan yung aperture, kung maliit ba or malaki. Again, hindi lang po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel, nagbe-base din tayo sa kung anong sensor nakalagay at sa camera software. That is our quick thoughts and feedback dito sa bakit reason kung bakit nga bababenta sa iPhone 12 within this year. Again, mga sis-Mars, mabibili nyo to sa recommended shops natin sa Green Hills, CMB Gadgets, and also Kenyan Telecom. CMB Gadgets located sa XA07B, pa rin po lumipat sa Timayet, and Kenyan Telecom, of course, yun yung permanent shop nila, and that is located sa 3rd floor V-Mall, San Juan City. If by any chance you want to go there, walk-in customer, tanong lang kayo sa guardian kung nasaan 3rd floor V-Mall or yung Green Hills Tiangge. Ituturo naman po nila kayo. So, that is our quick update. Once again, my name is Maring Ana and nagbablog si G Vlog ako ng mag-outro. So, thank you so much for watching. See you ulit sa ating next na vlog. Bye guys!